Sa kagawaran ng pananaliksik at pagpapaunlad, nakatanggap si Kapitan Mayuri ng Squad 12 ng emergency report tungkol sa maraming hollow na unti-unting nauubos sa mundo ng mga tao. Kapag nagpatuloy ang ganitong pagpaslang, babagsak ang hangganan ng Living World at Soul Society sa loob lang ng ilang araw, at agad natukoy ni Mayuri na ang mga Quincy ang may gawa ng kaguluhan. Samantala sa bayan ng Karakura, ipinadala ang dalawang baguhang Soul Reaper na sina Yuki at Shino sa isang misyon upang patayin ang mga hollow, ngunit mas eksperto ang dalawa sa pagbabangayan. Sinabihan ni Shino si Yuki na magpakalalaki at magkaroon ng tiwala sa sarili, subalit paralisado ito sa takot dahil alam niyang sikat ang bayang ito sa malalakas na hollow at wala silang karanasan sa labanan. Mapalad na lamang sila dahil ang bayang ito ay protektado ng isang napakalakas na alternatibong Soul Reaper. Naghiwalay ang dalawa upang mas malawak ang maisuyod, at habang gustong maiwasan ni Yuki ang mga kalaban ay biglang may lumabas na dambuhalang hollow mula sa dilim para atakihin siya. Sa matinding takot, tumakbo siya ng napakabilis at tinawagan si Shino sa radyo ngunit walang sumasagot. Nang makabalik si Yuki sa pwesto ni Shino, lubos siyang nasindak nang makitang nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo ang kanyang partner dahil sa lakas ng hollow. Sinubukan niyang patatagin ang nanginginig na mga kamay upang lumaban, ngunit bago pa man niya mahugot ang kanyang sandata ay isang lihim na atake mula sa likod ang binitawan ng isa pang hollow na naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Habang unti-unting dumidilim ang paningin ni Yuki, biglang dumating ang grupo ni Ichigo sa tamang oras upang iligtas ang dalawang baguhan. Salamat sa pambihirang kapangyarihan sa pagpapagaling ni Orihime at sa mabilisang unang lunas, pansamantalang naging matatag ang kondisyon ng dalawa. Ngunit hindi pa natatapos ang panganib dahil isang dambuhalang grupo ng mga hollow ang biglang lumabas at pinapalibutan ang grupo, kaya naman napilitan si Orihime na ilabas ang kanyang makapangyarihang harang. Nanatiling matatag si Orihime habang itinutulak pabalik ang mga hollow gamit ang kanyang harang, habang si Sado na kilala rin bilang Yasutore ay nagpakawala ng isang sobrang lakas na suntok na nagpatalsik sa isang hollow ng daan-daang metro ang layo. Sa kaitaasan naman, buong tapang na lumilipad sa hangin si Ishida habang nagpaulan ng walang tigil ng mga palaso ng liwanag na nagbura sa napakaraming kaaway. Sa ilang madaling galaw lamang, halos naubos na ng tatlo ang malaking bahagi ng banta. Bagamat kahanga-hanga ang iba, ang hindi mapagkakailang pinakamalakas sa grupo ay ang alternatibong Soul Reaper na si Ichigo Kurosaki. Sa isang mapang wasak na hataw ng kanyang espada, agad niyang pinuksa ang buong natitirang hukbo ng mga hollow na papalapit sa kanila. Pagkatapos nito, binuhat ng grupo sina Yuki at Shino upang dalhin sa isang ligtas na lugar para sa kanilang tuluyang paggaling, kung saan mabilis na nabuo ang isang matatag na samahan at tiwala sa pagitan nila kahit ngayon lang sila nagkakilala. Labis ang tuwa ni Yuki at Shino nang makitang ligtas ang isa't isa, at ipinagdiwang nila ito kasama ang mga kaibigan ni Kurosaki. Ngunit habang gumagaan ang kapaligiran, biglang dumating ang isang misteryoso at mayabang na estranghero na naghahanap ng gulo. Ang mapanghimasok na ito na nagpapakilala sa pangalang Asgyaro Ibern ay gumawa ng isang magarbo at bastos na pagpasok, sabay hamon kay Kurosaki sa isang labanan. Hindi na nagsayang ng panahon sa pagsasalita si Kurosaki at agad na binigyan ng mabilis na sipa sa mukha si Ibern bago tinanggap ang hamon. Interesadong malaman ni Kurosaki kung sino ang lalaking ito at kung bakit naghahanap ng away, ngunit tumanggi si Ibern na sabihin ang kanyang mga dahilan bukod sa kanyang matinding galit sa mga Arrancar, hanggang sa labis na nagulat si Kurosaki nang isiniwalat ng kaaway na siya pala ay isang Quincy. Samantala, sa kailaliman ng Soul Society, isang pangkat ng mga Soul Reaper mula sa Squad 11 ang nag-iimbestiga sa nakakabahalang pagkawala ng buong populasyon ng mga nayon ng walang naiiwang bakas. Habang tumahimik ang mga nayon sa Rokongay, isang grupo ng mga mapanghimasok na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Luther Spriggan ang matagumpay na nakapasok sa punong himpilan ng unang squad upang bantaan mismo ang head captain na si Yamamoto. Upang patunayan na seryoso sila sa kanilang banta, walang awa nilang sinaksak at malubhang nasugatan si Lieutenant Chojiro Sasakibe sa mismong harapan ng kanilang pinuno. Habang duguan na nakahandusay sa sahig si Sasakibe, buong tapang na ipinahayag ni Luders na mayroon na lamang eksaktong 5 araw ang Soul Society bago ito tuluyang lipulin ng kanilang imperyo na ang Wandenreich. Sa matinding galit, naghanda si Yamamoto na pabagsakin sila, ngunit napakabilis ng mga salarin at agad silang naglahos sa mga usok gamit ang gate bago tumama ang kanyang pagsabog. Sa kanyang mga huling sandali, nagawa pang ihayag ni Sasakibe ang isang huling babala kay Yamamoto na ang kanilang tunay na kaaway ay may kakayahang nakawin ang kanilang bangkay, at ang mga Quincy ang nasa likod nito. Bumalik naman sa mundo ng mga tao,
Walang humpay ang pagpapakawala ni Ibern ng mga pagsabog ng enerhiya ng liwanag patungo kay Kurosaki, sabay bitaw ng mga insulto upang galitin ang alternatibong Soul Reaper. Gayunpaman, nanatiling mahinahon si Kurosaki, at piniling iwasan at pigilan na lamang ang mga atake, sa halip na sumabak sa malakihang labanan dahil misteryo pa ang pakay nito. Matapos ang maikling habulan, napagpasyahan ni Kurosaki na sapat na ang kanyang pag-iwas kaya huminto siya at naghandang harapin ng seryoso ang kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bankay. Ito na nga ang mismong hinihintay ni Ibern, kaya agad na inilabas ng Quincy ang isang espesyal na kagamitan upang nakawin ang bankay ni Kurosaki sa pamamagitan ng mga sinag ng liwanag na pumapalibot sa kanya. Subalit, sa hindi malamang dahilan, hindi gumana ang pagnanakaw ayon sa inaasahan, dahil winasak ni Kurosaki ang liwanag gamit ang kanyang purong lakas at gumanti ng isang napakalakas na Getsugatensho na nagpatilapon kay Ibern. Labis ang pagkabigla ni Ibern sa labis na kalituhan kung bakit hindi naglaho ang bankay ni Kurosaki. Itinutok ni Kurosaki ang kanyang espada sa leeg nito upang magsalita, ngunit isang misteryosong anino ang biglang bumalot kay Ibern at mabilis siyang tinangay palayo pabalik sa palasyo ng Wandenreich, ang kahariang pinamumunuan ng hari ng mga Quincy na si Yhwach. Sa sandali ring iyon, nagbalik na rin si Luders upang iulat ang kalagayan ng Soul Society, ngunit bago pa man makapagsalita ay malupit na binunot ni Yhwach ang kanyang braso bilang parusa sa pagiging maingay. Nagmakaawa si Luders para sa kanyang buhay at pilit na nagulat ng may angkop na paggalang, ngunit agad pa rin siyang pinatay ni Yhwach sa lugar na iyon dahil sa pagiging madaldal. Sumunod namang pinatay si Ibern ng walang awa dahil sa kabiguan niyang mapigilan ang kapangyarihan ni Kurosaki. Para kay Yhwach, ang buhay ng kanyang mga tauhan ay walang halaga at tulad lamang ng alikabok, at mayabang niyang ipinagmalaki na ang pagbuo ng bagong hukbo ng mga Arrancar ay napakabilis, dahil hawak na niya ang reyna ng Hyokomando na si Tyr Halibel na kasalukuyang nakakulong sa isang hawla. Matapos ang laban, bumalik si Kurosaki sa kanyang mga kaibigan kung saan biglang tumunog ang kagamitan sa komunikasyon ni Yuki para sa isang anunsyo mula sa Soul Society. Napakasama ng balita dahil pinatay ang tenyente ng unang squad at nakatakas ang mga Quincy, at mabilis na kumakalat ang kaguluhan sa buong Seritai, matapos pumatay ng 116 na sundalo sa loob lamang ng 182 segundo nang hindi nagpapatunog ng anumang alarma sa espiritual na harang. Naiwang nakatulala ang grupo ni Kurosaki dahil sa nakagigimbal na impormasyong ito, kaya nagpasya si Kurosaki na pumunta muna sa bayan upang pawiin ang gulo sa kanyang isip. Habang lumilipad, laking gulat niya nang biglang makasalamuha si Nellyle Tuo Delshuang, ang kanyang lumang kasamahan mula sa Yukomundo, na umiiyak habang nagpapaliwanag na ang kanilang tahanan ay winasak ng mga Quincy. Maya-maya pa ay dumating si Pesh upang pakiusapan si Kurosaki na tulungan sila. Sa ibang dako naman, isang malungkot na libing ang idinaraos para kay Sasakibi kung saan nagtipon ang buong Goti upang ihatid ang kanilang huling paggalang. Nalaman din natin na buong tapang na lumaban si Halibel upang ipagtanggol ang Yukomundo, ngunit nailatag din siya ng puwersa ng mga Quincy, kung saan kabilang sina Nellyle at Pesh sa ilang mapapalad na nagawang makatakas. Dahil sa kanyang matinding pananagutan, pumayag si Ichigo na samahan ni Nellyle at Pesh pabalik sa Yukomundo upang iligtas ang kanilang mga kalahi. Subalit, pinili ni Ishida na magpaiwan dahil sa kanyang pinagmulan bilang isang Quincy kaya hindi siya maaaring lumahok sa labanang ito, at nauunawaan at iginagalang naman ni Kurosaki ang mahirap na sitwasyong kinakaharap ng kanyang kaibigan. Bigla namang sumulpot si Urahara at ibinalita na sasama siya sa grupo patungong Yukomundo, upang imbestigahan ang mga kakaibang anomalya na nangyayari doon. Pagkarating nila sa madilim na mundo ng disyerto, isang kakilakilabot na tanawin ang sumalubong sa grupo, dahil maraming Arrancar ang binihag bilang mga preso ng digmaan habang ang iba naman ay malupit na pinagpapatay. Agad na nagtago si Kurosaki at ang kanyang mga kasamahan upang hindi mapansin habang napagtanto kung gaano nakalubha ang sitwasyon dahil sa pinsalang idinudulot ng mga Quincy. Ipinaliwanag ni Pesh na ang mga Arrancar ay nasa estado ngayon ng lubos na kawalan ng pag-asa dahil sa lakas ng mga kaaway, at sa kasalukuyan ay wala silang pinuno o maayos na estratehiya upang makapagtatag ng depensa. Walang pakialam si Kurosaki sa mga lumang alitan mula sa mga nakaraang digmaan, dahil ang tanging focus niya ngayon ay ang iligtas ang mga taong nasa panganib. Sumunod sa kanya ang grupo habang papalapit sila sa malaking bilang ng mga binihag na Arrancar na binabantayan ng mahigpit. Ang pinuno ng pangkat ng Quincy doon ay si Quilch Opie, isang lalaking mayaman sa kayabangan at may kakaibang pagnanasa sa dugo. Hindi lamang niya pinapatay ang kanyang mga bihag, kundi naglalaro muna siya ng malulupit na psikolohikal na laro sa kanila habang nagre-recruit para sa hukbo ng Wandenreich.
Kabilang sa mga bihag sina Loli at Manali, na mga dating tagapaglingkod ni Aizen, na buong tapang na nagtangkang lumaban kay Quilge ngunit madali silang natalo. Kinukutya ni Quilge ang mga residente ng Yukumondo bilang mga mahihinang basura, ngunit sa halip na patayin sina Loli at Manali ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang dalawa kay Yhwach, dahil hiningi ng hari na ang sinumang bilanggong magpapakita ng tunay na katapangan ay dapat dalhin ng direkta sa kanya. Bigla namang tinamaan ng isang sorpresang pananambang ang pangkat ng mga Quincy. Nagmamadaling lumapit si Kurosaki at Nalil upang masaksihan ang kaguluhan habang ang mga sundalo ng Quincy ay pinagpapatay sa isang kurap lang ng mata. Nagpakita ng pambihirang talas ng pakiramdam si Quilge nang saluhin niya ang isang patalim na hinagis sa kanyang likuran ng napakabilis, bago malamig na nagtanong kung sino ang nangahas na umatake sa kanila. Tatlong babaeng Arrancar ang lumabas mula sa mga anino, sina Emilio Apache, Francesca Mila Rose, at Cyan Songsan. Sila ang mga tapat na tagapagtanggol ni Herebel na kilala sa tawag na Tres Bestias. Ang tatlong ito ay tanyag sa kanilang mababangis at hindi mahuhulaan na estilo sa pakikipaglaban. Lumaban na parang mga ligaw na hayop, walang pag-alinlangan nilang sinalanta ang hanay ng mga Quincy gamit ang kanilang matatalas na patalim kahit patuloy ang kanilang asaran sa isa't isa. Nagtangka si Songsan ng isang palihim na saksak kay Quilge ngunit madali itong naiwasan, habang ang dambuhalang hiwa ng espada ni Mila Rose ay nagdulot ng malaking pagsabog. Sa gulat ng lahat, mahinahon na naglakad si Quilge palabas ng usok na walang kahit anong galos sabay tukso sa Tres Bestias na lalo lamang nagpasingit sa galit ng tatlo. Samantala, sa War Room ng Soul Society, iniulat ni Kapitan Mayuri na hindi pa rin nila matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng base ng kaaway kaya hindi sila makapagsagawa ng paunang pag-atake. Inutusan ng punong kapitan na si Yamamoto ang lahat ng kapitan na maghanda para sa isang agarang digmaan, dahil hinala niya na maaari silang sumalakay ng mas maaga sa isang sorpresang pagsalakay. Nais niyang maging handa ang bawat dibisyon para sa pinakamalalang sitwasyon, at buong tapang na idineklara ni Yamamoto na hindi nila hahayaang magwala ang kaaway sa pagkakataong ito. Balik sa Yukumondo, nakarating na sina Kurosaki at Nalil sa larangan ng digmaan at nagulat nang makitang nag-iisa lang na tinalo ni Quilge ang lahat ng tatlong miyembro ng Tres Bestias. Agad na ibinaling ni Quilge ang kanyang pansin kay Kurosaki at isiniwalat na ang Wandenreich ay nakalikom na ng malawak na datos tungkol sa kanya, at si Kurosaki ay isa sa kanilang mga pinakamataas na prioridad na target. Pagkatapos nito, naglunsad si Quilge at ang kanyang mga sundalo ng isang sabay-sabay na pag-atake mula sa iba't ibang direksyon laban sa alternatibong Soul Reaper. Nasalo ni Kurosaki ang isang palaso sa ere at buong lakas na ibinalik ito kay Quilge, habang nagugulat na ang mga modernong Quincy na ito ay gumagamit na ng higit pa sa simpleng sandata at palaso. Iniabot niya si Nalil sa kanyang mga kaibigan upang panatilihin itong ligtas para lubos siyang makatutok sa laban, habang napapansin na ang lakas ni Quilge ay nasa ibang antas na, at ang kanyang mga palaso ay mas mabisa kaysa sa mga palaso ni Oryo. Ikinagalit naman ni Quilge ang paghahambing na ito at iginiit na ang espiritual na lakas ni Oryo ay nakakaawa kung ikukumpara sa kanyang sarili. Naguluhan si Kurosaki sa kaalamang ito, ngunit tumanggi si Quilge na magpaliwanag pa at sa halip ay nagpa siya na tapusin ang laban mismo sa sandaling ito. Ginamit ni Quilge ang Quincy Volstendig, na isang mas superior na ebolusyon ng teknik na ginamit noon ni Oryo. Sa anyong ito, nagmukha siyang anghel na may nagniningning na mga pakpak at isang halo sa ulo. Nagsimula siyang kumilos sa bilis ng kidlat, kaya naman nawawala at muling sumusulpot ang kanyang katawan sa isang kurap lang ng mata. Nag-teleport si Quilge sa likod ni Kurosaki para sa isang patagong atake, ngunit nailigtas si Kurosaki ng kanyang sariling bilis sa huling sandali. Dahil dito, nagtagpo ang kanilang mga espada sa isang napakabilis na tunggalian, kung saan bawat patama ay umaalingaw-ngaw sa tindi ng lakas. Minaliit ni Quilge ang mga lumang teknik ng Quincy at tinawag ang mga ito na mga sinaunang labi ng nakaraan, sabay-sabing ang mga tumatangging sumabay sa panahon ang gumagamit ng ganoong basura. Pinigilan naman ni Kurosaki ang isang nakamamatay na saksak at may tiwalang sumagot na kahit anong bagong estilo pa ang mayroon ang kalaban ay matatalo pa rin sila. Pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng isang dambuhalang Getsugutensho na direktang nakatutok sa leeg ni Quilge. Ang nagresultang pagsabog ay napakalaki kaya umabot ng libu-libong metro ang shockwave sa buong disyerto, ngunit kahanga-hanga na nasalo ni Quilge ang buong lakas ng pagsabog nang hindi man lang nasasaktan. Nagsimula siyang gumamit ng isang teknik na humihigop ng espiritual na enerhiya mula sa lahat ng nasa paligid, dahilan para magsimulang matunaw ang kalasag ni Orihime. Ngunit habang nagmamayabang siya, isang dambuhalang kamao mula sa isang higanteng halimaw ang biglang humampas sa kanya.
Nagbalik sa labanan ang Tres Bestias, at dinala nila ang kanilang pinakamalakas na kakayahan na si Aion. Ang nakakatakot na nilalang na ito ay isang walang utak na makina ng pagkawasak, na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pinutol na kamay ng tatlong Arrancar. Nagtataglay si Aion ng nakakapangilabot na pisikal na lakas, at sa isang suntok lang ay napatalsik niya si Quilch sa lupa. Dahil dito, nakatanggap ng balita si Yhwach na abala si Kurosaki sa pakikipaglaban sa Yukomundo. Dahil nakita ang kanyang pagkakataon, agad niyang inutusan ang kanyang piling pangkat ng Stern Reader na simulan na agad ang kanilang pagsakop sa Soul Society. Samantala, sa bahay ni Oreo, abala siya sa desperadong paghahanap sa mga lumang dokumento upang alamin ang nakatagong kasaysayan ng mga Quincy. Lumaki siyang naniniwalang nauubos na ang kanyang lahi, ngunit ang mga kamakailang ulat tungkol sa hukbo ng Quincy ay tuluyang nagwasak sa paniniwalang iyon. Tinanong ni Oreo ang kanyang amang si Ryuken upang hingin ang katotohanan, ngunit malamig lang siyang tinalikuran nito at sinabihan na wala siyang pakialam doon. Sa Soul Society naman, binibigyan ni Hidetomo Kajamaru sina Yuki at Shino ng isang napakahalagang aralin sa kasaysayan tungkol sa hidwaan sa pagitan ng mga Soul Reaper at mga Quincy. Ipinaliwanag niya na ang mga Soul Reaper ay nabubuhay upang linisin ang mga halo, at gabayan ang kanilang mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay upang mapanatili ang balanse ng kosmos. Gayunpaman, mas marahas ang diskarte ng mga Quincy dahil tuluyan nilang binubura ang mga kaluluwa ng halo sa mundo, isang gawain na nagbabanta sa katatagan ng buong universo. Dahil sa lubusang pagwasak sa mga kaluluwa, naging dahilan ang mga Quincy upang gumuho ang timbang ng mga mundo na pwedeng magdulot ng kabuoang pagkasira. 200 taon na ang nakalilipas, naglunsad ng isang digmaan ng paglipon ang mga Soul Reaper laban sa mga Quincy upang iligtas ang mundo, at ang mga nakaligtas ay nagtanim ng matinding galit mula noon. Habang nangyayari ito, ipinagpatuloy ni Oreo ang kanyang lihim na pananaliksik sa nakaraan. Sa headquarters naman ng unang squad, galit na galit si Yamamoto kay Mayuri dahil sa pagpapadala ng 12 squad sa Rukongay nang walang pahintulot, isang kilos na nagresulta sa pagkabura ng 28,000 mamamayan. Malamig namang ipinagtanggol ni Mayuri ang kanyang ginawa at sinabing isa itong desperado, ngunit kinakailangang hakbang upang hindi tuluyang magunaw ang balanse ng mga mundo. Balik sa Yukomundo, bugbog sarado si Quilch OP sa mga patama ni Aion. Masayang nanonood si Sang-san habang ipinagmamalaki ang sinapit ng kaaway, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari ay biglang sinaksak ni Quilch si Sang-san sa dibdib. Inamin niya na mas matatag ang mga Arrancar kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit tapos na siyang makipaglaro. Nagtangka pang umatake muli si Aion, ngunit mabilis na napatigil ang nilalang nang ginamit ni Quilch ang kanyang pinakanakakatakot na kakayahan. Gamit ang kanyang teknik na Squavere, literal na hinigop ni Quilch ang espiritual na enerhiya ni Aion patungo sa kanyang sariling katawan at mga pakpak, na naging dahilan upang maging abo ang dambuhalang nilalang. Pagkatapos nito ay sa pilitan niyang pinasimulan na ubusin ang lakas ng buhay ng lahat ng tao sa paligid. Noong tila wala ng pag-asa ang sitwasyon, biglang umatake si Kurosaki mula sa likod at winasak ang halo sa ulo ni Quilch. Kasabay ng pagkaantala ng kapangyarihan ni Quilch, biglang niyanig ang Soul Society ng isang dambuhalang sorpresang pagsakop mula kay Yhwach at sa kanyang hukbo ng mga Quincy. Malalaking haligi ng asol na apoy ang sumiklab sa buong Serite, habang nagmamadali ang 13 Gotei na ihanda ang kanilang depensa para sa laban ng kanilang buhay. Totoong mga halimaw ang mga Stern Reader dahil nagawa nilang pumatay ng walang bilang na mga Soul Reaper sa unang ilang minuto pa lang ng pag-atake. Nagawa rin nilang malagpasan ang pinakamalakas na depensang harang ng Serite sa hindi malaman na paraan, na nagpahintulot sa kanila na mag-teleport ng direkta sa mismong sentro ng lungsod at magdulot ng matinding kaguluhan. Kumakalat ngayon ang ulat ng malawakang kaguluhan mula sa bawat sulok ng Soul Society, at ang lugar na nasa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Izuru ay tuluyang nawasak sa isang saglit, at ang mga tarangkahan ay nagkalat ang mga katawan ng mga nasawing sundalo. Sa loob lamang ng 7 maiikling minuto, mahigit 1,000 Soul Reaper na ang napatay, at ang tindi ng nagpabagsak na lakas ng Wandenreich ay nagdulot ng malubhang takot sa buong hanay ng mga sundalo. Ang mga kapitan na lamang ang may pag-asang tumayo laban sa mga nakakatakot na mananakop na ito upang baguhin ang takbo ng laban. Kinakaharap ni Kapitan Rosie Najeko, si Renji naman ay nakakulong sa pakikipaglaban kay Mask de Masculine, at si Kapitan Kumamura ay nakikipagtuos kay Bambi Eto Base Turbine. Walang humpay ang pag-atake ni Renji, ngunit tila hindi niya kayang basagin ang depensa ng kanyang kalaban. Bigla na lang, isang higante sa katauhan ni Mask ang lumapag mula sa langit at muntik nang madurog si Renji sa pamamagitan ng isang napakalaking suntok.
Mabuti na lang at dumating si Byakuya sa tamang oras para iligtas siya. Agad na gumanti ng atake si Byakuya, kung saan pinutol niya ang mga daliri ng kaaway at pinatalsik ang higante sa isang malalim na hukay. Sinubukan ni Byakuya na gamitin ang kanyang Senbonzakura, ngunit nawalan ng bisa ang teknik na ito. Nagawa namang magapos ni Renji ang kalaban para makapagbigay si Byakuya ng isang direktang patama sa ulo, ngunit kahit ang kanilang pinagsamang lakas ay nabigong magdulot ng anumang malaking pinsala sa matatag na katawan ng Stern Ritter. Winasak ng kaaway ang mga tanikala at gumanti sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sunod-sunod na atake ng yelo. Sa ibang dako naman, nagawang e-freeze ni Kapitan Toshiro ang braso ng kanyang kalaban, ngunit patuloy na kumikilos ang Quincy nang may nakatatakot na kaliksihan dahil masyadong makapal ang balat nito para man lang mahiwa ng espada. Napatalsik si Hitsugaya sa isang pader dahil sa isang mabigat na atake, habang si Soifan naman ay nahihirapan ding sumabay sa bilis ng kalaban. Nang matanto na hindi sapat ang kanilang karaniwang lakas, nagpasya si Byakuya na wala na silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang bankai upang tuluyang maubos ang mga kalaban na ito. Nagbabala si Renji kay Byakuya na mag-ingat, dahil nagpakita ang mga kaaway ng kakaibang kakayahang manghimasok sa kanilang mga kapangyarihan. Binaliwala ang kanyang babala, pinakawalan ni Byakuya ang Senbonzakura Kageyoshi na nagpalabas ng milyon-milyong matatalas na talulot ng bulaklak sa kanyang kaaway. Ginamit din ni Nakumamura at Hitsugaya ang kanilang bankai, ngunit direkta silang naglakad sa isang patibong. Naghihintay lamang ang mga Stern Ritter na mailabas ang bankai upang magamit ang kanilang mga kagamitan para nakawin ang mga ito. Naiwan si Hitsugaya sa estado ng purong pagkabigla habang ang kanyang kapangyarihan ay sapilitang kinukuha sa kanya. Desperado na sumigaw si Hitsugaya kay Matsumoto na babalaan ang iba na huwag gagamitin ang kanilang bankai, ngunit huli na ang lahat dahil 4 na kapitan na ang nawalan ng sa kanila. Galit na galit si Mayuri, sabay na isinusumpa ang mga kapitan dahil sa pagiging kampante at hindi paghihintay sa kanyang siyentipikong pagsusuri sa mga kakayahan ng kalaban. Samantala, si Kapitan Shansoy ay nasa isang matinding pakikipaglaban kay Robert Acutron, kung saan nawala ang kanyang kanang mata dahil sa isang bala mula sa Quincy. Sinubukan ni Renji na ilabas ang kanyang bankai para tumulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapitan. Nagsisimula na silang nakaramdam ng isang nakakalubog na kawalan ng pag-asa dahil wala silang malinaw na paraan para manalo sa digmaang ito. Mabilis na tumataas ang bilang ng mga namamatay sa isang nakakatakot na antas, at nagsisimula nang pumasok ang matinding kawalan ng pag-asa. Nang makita ang pagkapaslang sa kanyang mga kasamahan, nagpasya si Akon ng Squad 12 na sumugal sa isang desperado na hakbang at nakipag-ugnayan kay Urahara sa Yukumondo, sa pag-asang si Ichigo Kurosaki ang magiging kanilang kaligtasan. Ipinapaalala ni Urahara kay Akon na abala pa rin si Kurosaki sa pakikipaglaban kay Quilch OP, subalit nagbahagi siya ng ilang mahahalagang impormasyon na hindi kayang nakawin ng mga Quincy ang bankai ni Kurosaki. Dahil dito, si Kurosaki ang kanilang pinakamagandang pagkakataon para manalo sa digmaan, basta't makakabalik siya sa tamang oras. Kasalukuyang pinamamahalaan ni Kurosaki ang labanan, kung saan tinulak niya si Quilch sa kanyang pinakahuling limitasyon sa pamamagitan ng isang malakas na hampas na nagpabagsak sa Quincy sa lupa. Sinubukan ni Quilch ang isang dosenang pagsabog ng enerhiya, ngunit walang kahirap-hirap na sinangga ni Kurosaki ang lahat ng ito habang pinapanatili ang kanyang buwelo. Tinukso ni Kurosaki ang kanyang kalaban, sabay pahiwatig na ang mga Quincy ay talagang takot na takot sa kanyang bankai. Sumigaw si Quilch na walang kinatatakutan ang Wandenreich sa mundong ito, ngunit habang isinisigaw niya ang kanyang pagtanggi ay bigla siyang tinamaan ng isang mapangwasak na atake. Nagpasabog si Urahara ng isang butas ng direkta sa dibdib ni Quilch, at hinimok si Kurosaki na magmadali patungo sa Soul Society dahil ang sitwasyon ay naging delikado na. Labis na nababahala si Kurosaki nang malaman kung gaano kalubha ang pagkatalo ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay binigyan ni Urahara sina Orihime at ang iba pa ng tungkulin, na kunin ang isang malaking metal na disk mula sa katawan ni Quilch habang ipinagpapatuloy niya ang pagsusuri sa datos. Tinukoy niya ang 3 pangunahing banta mula sa Quincy, ang kanilang Volstendig na transformasyon, at ang kanilang depensibong kakayahan na blot na nagpapalakas ng kapangyarihan, at ang kakayahang magnakaw ng bankai. Sinabi ni Urahara na ang blot ay maaari lamang magpalakas ng opensa o depensa ng paisa-isa, at hindi kailanman magkasabay. Habang sinisimula ni Kurosaki ang kanyang paglalakbay sa portal patungo sa Soul Society, biglang sumara ng malakas ang tarangkahan sa kanyang likuran. Sa gitna ng matinding pagkabigla ng lahat, napag-alamang hindi pa pala patay si Quilch OP. Muli siyang nakabangon na bitbit ang isang nakakapangilabot at dambuhalang lakas,
kung saan mabilis niyang pinatumba ang grupo ni Orihime bago ibinaling ang kanyang paningin kay Urahara. Buong pait niyang isinigaw na kahit buhay niya ang maging kapalit, sisiguraduhin niyang mananatiling nakakulong si Kurosaki upang hindi makatulong sa Soul Society. Pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng isang natatanging teknik ng mga Quincy, at matagumpay niyang ikinulong si Kurosaki sa loob ng isang higanteng hawlan na gawa sa espiritual na enerhiya. Samantala sa Soul Society, inanunsyo ni Akon sa mga natitirang tagapagtanggol na paparating na si Kurosaki, na siyang hudyat na nagpataas sa moral ng mga mandirigma doon. Subalit, naging panandalian lamang ang pag-asang ito dahil bigla na lang naglaho ang signal ni Kurosaki. Habang nangyayari ito, buong lakas at sunod-sunod na tinataga ni Kurosaki ang espiritual na enerhiya, ngunit kahit isang gasgas ay wala itong naiiwan. Nakakulong sa kawalan, malinaw na naririnig ni Kurosaki ang mga nakakapangilabot na boses at desperado na pagsisigaw para sa saklolo na nagmumula sa Soul Society. Ang bawat iyak ng tulong ay lalong nagpatuloy sa kanyang puot, kaya naman lalo niyang pinaghahampas ang enerhiya gamit ang bawat hibla ng kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang walang tigil na pag-atake ay nanatiling buo ang harang, at naramdaman naman ni Quilch OP ang desperado na pakikipaglaban ni Kurosaki sa loob ng piitan, kaya naman may kumpiyansa niyang inihayag na ang kulungang iyon ay hinding-hindi kailanman mababasag. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Yhwach ay partikular na ang Shrift J para sa kulungan, ang siyang nagpapalakas ng husto sa harang na ito. Matapos maasikaso ang alternatibong Soul Reaper, ibinaling naman ni Quilch ang kanyang malamig na titig kina Orihime, ngunit bago pa man siya makasugod ay isang dambuhalang pagsabog ang biglang sumiklab at literal na nahati ang kanyang katawan. Balik naman sa labanan sa loob ng Soul Society, partikular na inutusan ni Byakuya si Renji na manatili muna sa gilid at magmasid, habang siya mismo ang haharap sa matinding pakikipagtuos kay Asnot ng mag-isa, sa kabila ng katotohanang ang kanyang makapangyarihang bankay ay malupit na naagaw sa kanya. Ito ay isang desperadong sitwasyon kung saan kailangang panatilihin ni Renji ang kanyang sariling bankay, habang naghihintay ng pagkakataon upang magpakawala ng isang malakas na atake. Samantala, ang kamay ni Byakuya ay nagsimulang manginig ng walang kontrol, noong una ay sinubukan niyang bigyang katwiran ang biglaang panghina sa pag-aakalang ang kanyang katawan ay nahawaan ng lason mula sa kalaban, ngunit ang katotohanan ay mas psikolohikal. Hinuha ni Byakuya na ang mga kumikislap na tinik ng liwanag ay nagtataglay ng kemikal na sandata, ngunit mabilis siyang itinuwid ni Asnot. Hindi lason ang dahilan kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay kundi ang purong takot na nakakaparalisa sa kanya. Sino man ang tamaan ng mga tinik na iyon ay makakaranas ng pagkawasak ng kaisipan at magiging lubos na takot sa bawat bagay sa kanilang paligid. Dala ng kanyang tungkulin, sumugod pasulong si Byakuya upang umatake, ngunit ang mapanirang takot na iyon ay agad na bumasag sa kanyang konsentrasyon. Agad na sinamantala ni Asnot ang pagkakataong ito at mabilis na umatake ng isang mapaminsalang saksak na diretsyo sa dibdib ng kapitan. Pagkatapos ay kinutsa pa siya ng kontrabida, sabay-sabing ang mga tinitingalang mandirigma ay labis ang kayabangan para maniwala na kaya nilang gapiin ang sarili nilang takot sa pamamagitan lamang ng karanasan. Ang psikolohikal na lagim na idinudulot ni Asnot ay isang nakakapangilabot na kawalan na walang makatwirang dahilan o pinagmulan, at dahil walang ugat na maaaring bunutin, nagiging isa itong napakataas na pader na hindi kayang basagin ni Byakuya. Ang ganap na takot na ito ay kumikilos na parang isang grupo ng mga hindi nakikitang insekto, na unti-unting nilalamon ang katinoan ng biktima mula sa loob palabas. Desperadong sinubukan ni Byakuya na bawiin ang kanyang kapanatagan habang itinataas ang kanyang espada sa isang huling pagtatangka na lumaban, ngunit doon na nangyari ang hindi inaasahan. Inatake ni Asnot si Byakuya gamit ang ninakaw nitong bankay na ang Senbonzaku Rakagiyoshi, at ibinaling ang sariling huling teknik ng kapitan laban sa kanya. Agad na sumali sa labanan si Renji upang magsilbing kalasag, ngunit siya ay nabugbog ng husto ng mga puwersa ng kaaway. Inutusan ni Asnot ang milyon-milyong matatalim na talulot na patayin si Byakuya, habang si Renji naman ay nakatanggap ng mapangwasak na sipa mula kay Mas na nag-iwan sa kanya na sugatan ng malubha. Mula sa malayo ay naramdaman ni Rukia ang mabilis na pagkawala ng kapangyarihang espiritual ng kanyang bayaw, kaya buong panik siyang tumakbo patungo sa labanan sa takot na baka huli na ang lahat. Dahil sa matinding pag-aalala kay Byakuya ay nawalan siya ng pokus sandali, na agad namang sinamantala ng kaaway upang patumbahin siya ng walang malay sa lupa. Samantala sa gitna ng kaguluhan, si Kenpachi ang isa sa mga pambihirang kapitan na kasalukuyang namamayagpag sa larangan ng digmaan. Mag-isa niyang pinaslang ang tatlong Stern Reater na humarang sa kanyang landas. Ang una ay nagbago bilang isang dambuhalang nagwawalang unggoy na nagtatangkang patayin ang lahat gamit ang mga Sonic Roar,
Ngunit naiirita lamang si Kenpachi at hinati ito ng mabilis ng walang kahirap-hirap. Ang ikalawang kalaban naman ay walang tigil sa pagsasalita, kaya minabuti ni Kenpachi na patahimikin ito ng tuluyan sa pamamagitan ng pagpiga sa leeg nito gamit ang kanyang mga malalakas na kamay. Ang ikatlo naman ay naging kawili-wili, dahil may kakayahan itong magbagong anyo at kopyahin ng perpekto ang lakas ng sinumang makakaharap nito. Sandaling nanganib si Zaraki dahil hinarap niya ang sarili niyang nakakatakot na lakas, ngunit sa kanyang tipikal na estilo ay nahigitan niya ang sariling limitasyon at pinabagsak ang kanyang huwad na katapat. Habang naguhumapo ang tiwala sa sarili, naglakad siya ng diretso sa pinuno ng mga Quincy na si Yhwach at buong tapang itong hinamon sa isang magandang labanan doon mismo. Sa kabilang bahagi naman ng Soul Society, bugbog sarado si Teniente Hisagi sa kamay ni Bercy. Ipinapaliwanag ng Quincy na ang shrift na ibinigay sa kanya ni Yhwach ay ang letrang U na ang ibig sabihin ay ang overkill, isang kakayahan kung saan ang kanyang lakas ay lalong tumataas sa tuwing may papatayin siyang buhay. Dahil nakapaslang na siya ng mahigit 100 katao mula kaninang umaga, naging isang ganap na halimaw siya sa labanan. Tiningnan ni Hisagi ang kanyang kamatayan habang napagtatantong siya na ang susunod na biktima, kasabay ng nakapanlulumong katotohanan na ang kalaban na ito ang mismong pumatay kay Teniente Sasakibi noong nakaraang araw. Noong tila wala ng pag-asa ay bumaba sa eksena ang pinunong kapitan na si Yamamoto, na mistulang isang mapaghiganting Diyos upang pigilan ang trahedya. Sa halip na matakot, lalo lamang naging mayabang si Driscoll sa pag-iisip na tanyag siya kapag napatay ang pinunong kapitan. Nagkaroon pa ito ng lakas ng loob na gamitin ang ninakaw na bangkay ni Sasakibi upang wakasan ang buhay ng matanda. Nagpatawag siya ng isang nakatatakot na bagyo ng nakamamatay na kidlat na walang respeto sa legasiya ng tunay na may-ari nito. Habang gumuguhit ang mga kidlat, nagbalik ang isip ni Yamamoto noong unang makatagpo si Sasakibi mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Noong una ay walang interes ang matandang pinuno na kumuha ng tagasunod, ngunit ang wagas na dedikasyon ni Sasakibi ay labis na nagpahanga sa kanya kaya binigyan niya ito ng pagkakataon. Matapos makita ang bangkay nito, nagkomento si Yamamoto na bagamat elegante ay kulang ito sa hilaw na lakas, ngunit ang ataking iyon ni Sasakibi ay sapat na upang mag-iwan ng permanenteng sugat sa noo ni Yamamoto. Dahil dito ay masaya niya itong tinanggap bilang tiniente at personal na sinanay sa loob ng daan-daang taon. Ang makita ang Quincy na ginagamit ang ninakaw na kapangyarihan upang lumaban ay nagpapakulo sa dugo ni Yamamoto sa sobrang galit. Hindi na siya nagsayang ng salita, humakbang siya pasulong at nagpakawala ng isang mapaminsalang saksak ng espada na siyang tumupok at tumapos kay Driscoll bilang abo sa loob ng ilang segundo. Dahil sa matinding puot ng pinunong kapitan, sumiklab ang isang dambuhalang bagyo ng apoy na puminsala sa buong nakapalibot na distrito, kasabay ng kanyang deklarasyon na personal niyang buburahin ang lahat ng kalaban dahil sa kanilang kawalan ng galang. Ang tindi ng galit ni Yamamoto ay nagbigay ng lakas at motibasyon sa mga natitirang Soul Reaper na hindi pa siya nakikitang lumaban ng ganoon kalupit. Ang kahangahangang espiritu ng pakikipaglaban ng matanda ay nagsilbing tanglaw na nagpataas sa moral ng lahat at nag-alis sa kanilang takot, kaya naman nagbago ang takbo ng labanan habang ang mga Quincy naman ang nagsimulang madaig at naging mas depensibo. Dumating si Yamamoto sa mismong labanan sa tamang sandali para iligtas si Kenpachi mula sa kamay ng hari ng mga Quincy. Sa pagbabalik tanaw sa nakalipas na ilang libong taon sa kanilang maalamat na pagtutunggali, ang Gotei 13 ang mismong dumurog kay Yhwach at sa imperyo nito. Tinignan ni Yamamoto ang kanyang matandang kalaban sa mata, at idineklara na tatapusin na niya ang nasimulan at kikitilin na ang buhay nito ng tuluyan. Bigla namang inakala ng tatlong Stern Reaper na mananalo sila sa matanda sa pamamagitan ng palihim na pag-atake sa likod nito, ngunit labis nilang pinagwalang bahala ang husay ng matandang kinakaharap nila sa araw na ito. Nang hindi man lang lumingon, pinatay ni Yamamoto ang tatlong hangal na iyon sa isang dambuhala at nakakapangilabot na apoy, at pagkatapos nito ay diretso siyang sumugod kay Yhwach nang wala nang sinasabi pang iba. Sinabihan naman siya ng panunuya ni Yhwach sa pagsasabing masyado nang tumanda ang pinuno at wala na itong sapat na lakas para masabayan siya, bagamat nag-iwan pa rin ito ng malugod na papuri para sa pagsisikap ni Yamamoto. Napansin din niya na ang nagbabagang galit sa mga mata ni Yamamoto ay nagpapakita ng kasing delikado pa rin ito ng kanyang kabataan, at muling nagpang-abot ang dalawang dambuhala sa isang napakabilis na tapatan ng mga espada. Kumilos si Yamamoto ng may pambihirang bilis, swabe niyang iniwasan ang mga pag-atake ni Yhwach bago nagpaulan ng sunod-sunod at kasing bilis ng kidlat na mga malalakas na atake. Ang hari ng mga Quincy na hindi mapipigilan kanina ay napilitan ngayon na umatras dahil sa bigat ng pressure na dulot ng walang humpay na pagsugod ni Yamamoto, at patuloy siyang naitulak pa atras sa gitna ng mga guho.
Sa isang kurap ng mata, naglaho si Yamamoto at muling lumitaw sa mismong likuran ng kanyang kaaway, sabay pakawala ng isang saksak na lumikha ng isang dambuhala at umuungol na liyab. Sa wakas ay napilitan si Yhwach na bunutin ang sarili nitong espada para ipananggalang sa nakapapasong init. Ito na nga ang mismong hinihintay ng punong kapitan, ang sandali na seryosohin siya ng kanyang kalaban hanggang sa mapabunot ito ng bakal, kaya naman naghanda na siyang ilabas ang kanyang buong nakakatakot na lakas laban sa hari. Sumigaw si Yamamoto na gagawin niyang tosino ang laman at kaluluwa ni Yhwach hanggang sa maging abo ang mga ito. Pagkatapos ay ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na alas, ang Bankei na Zanka no Tachi. Ang pagpapakawala ng teknik na ito ay lubhang napakalakas kaya naman isang tuyo at nakapapasong init ang nagsimulang kumalat sa buong Soul Society. Sa loob lang ng ilang segundo, ang bawat hantungan ng tubig sa paligid ay nagsimulang maglaho at maging singaw, at ang buong paligid ay naging lalong mabigat dahil sa nagbabagang enerhiya. Ang epekto nito sa kalikasan ay mabilis at malupit, ang balat ng mga tao ay nagsimulang maging parang tuyong papel, at ang kanilang mga labi ay nagumpisang magbakbak dahil sa matinding init. Sino mang Soul Reaper na may kakayahang nakabatay sa yelo ay nakitang ganap na nawalan ng kwenta at walang silbi ang kanilang mga kapangyarihan sa harap ng ganitong init. Nanood naman si Kapitan Onohana mula sa malayo na may malalim na pag-aalala, habang nananalangin na sana ay matapos agad ni Yamamoto ang laban na ito bago pa ang sarili nitong nagpupumiglas na lakas ang tuluyang sumira sa mismong mundong sinusubukan nitong iligtas. Kapag aktibo ang kanyang bankay, ang espada ni Yamamoto ay hindi nagmumukhang isang nagliliyab na sandata, sa halip ay lumilitaw ito bilang isang sunog at gasgas ng piraso ng bakal. Ang bankay na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagsisiksik ng bawat patak ng kanyang dambuhalang espiritual na apoy sa mismong dulo ng maliit na espada na iyon, kaya naman nagiging isang sandata ito ng purong pagkawasak. Ang anumang bagay na sumagi lang sa dulo ng espadang iyon ay agarang natutupok hanggang sa pinakamaliit na atomo nito dahil sa sumasabog na init. Ginamit na ni Yamamoto ang parehong nakakatakot na teknik na ito noong panahon ng kanilang digmaan 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit mas pinalakas pa niya ito sa isang mas mataas at tila Diyos na antas. Sumugod si Yamamoto pasulong sa bilis na hindi mo akalaing galing sa kanyang edad, kaya naman bahagyang naiwasan ni Yhwach ang atake habang bakas ang pagkabigla sa mukha nito. Nalilito siya at nag-aalala dahil wala siyang maramdamang apoy na nanggagaling sa mismong espada, dahil masyado itong maliit para mapansin. Subalit nang ang dulo ng espada ay aksidenteng sumayad sa lupa, mabilis nitong hinukay ang isang dambuhala at walang katapusang bangin sa lupa, na nagpapatunay sa nakakatakot na lakas na nakatago sa loob ng sunog na bakal. Walang humpay na nilapitan ni Yamamoto ang kanyang kalaban, ngunit kumikilos si Yhwach ng may pambihirang bilis habang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para masiguro na ang espada ay hindi madidikit kahit bahagya sa kanyang balat. Ang siksik na init sa dulo nito ay higit pa sa sapat para tunawin ang anumang humarang sa landas sa isang saglit. Nagawa pang umilag muli ni Yhwach at nagtangkang magpakawala ng isang matinding salakay gamit ang sarili nitong sandata. Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang espadang Quincy ay nadikit sa aura ni Yamamoto, nabali ito sa dalawa na parang tuyong patpat, na nag-iwan sa kanya na halos walang kalaban-laban sa lakas ng matanda. Matapos mabasag ang kanyang espada, inihayag ni Yamamoto ang susunod na yugto ng kanyang teknik. Lumilikha ito ng isang nakakatakot na aura na tumutupok sa bawat madadaanan sa kanyang paligid gamit ang init na umaabot sa pambihirang 15 milyong degree Celsius. Binalot ng matanda ang sarili sa isang balabal ng purong apoy, kaya naging imposible para sa kahit na sino o anong bagay ang lumapit ng hindi nagiging abo. Ang kanyang buong katawan at espada ay umiinit na ngayon sa parehong tindi ng mismong kaibuturan ng araw, at ang anumang bagay na mga has na lumapit sa kanya ay matutunaw na lang na parang putik bago pa man madikit dito. Napilitan naman si Yhwach na gamitin ang kanyang Blood Vine sa pinakamataas na antas upang lumikha ng isang desperadong harang sa paligid ng kanyang katawan, sa pagsubok na maiwasang maging tumpok ng abo dahil lang sa pagiging malapit kay Yamamoto. Umaapaw sa kumpiyansa, nararamdaman ni Yamamoto na panalo na siya sa laban. Sinubukan naman siyang pigilan ni Yhwach gamit ang sunod-sunod na palason ng liwanag, ngunit natutupok lang ang mga ito bago pa man makalapit. Pagkatapos ay naglatag si Yhwach ng isang dambuhalang harang ng mga Quincy na kilala bilang Sanct Swinger, isang sagradong bansa na pumupuksa sa sinong magtangkang pumasok gamit ang banal na liwanag. Upang mapigilan ito, ipinasya ni Yamamoto na ilabas ang kanyang pinakamalagim at nakakatakot na teknik. Dahil alam niyang hindi siya basta-basta makakasugod pasulong, ginamit ni Yamamoto ang Kakujou Sujin. Sa pamamagitan ng galaw na ito,
Ipinatawag niya ang mga kalansay ng bawat kalaban na natupok ng kanyang apoy sa nakalipas na 1,000 taon. Isang nakakapangilabot at nakakaawang tanawin ang sumiklab ng ang isang hukbo ng mga patay ay nagsimulang gumapang palabas mula sa natuyong lupa, habang pinapaligiran si Yhwach at kinukutsa siya gamit ang kanilang mga katawan na walang laman. Nagsimulang dumagsa at sumugod ang mga kalansay kay Yhwach, at napagtanto niya nang may pangingilabot na ito ang mga buto ng sarili niyang mga nasawing tauhan noong nakaraang digmaan. Literal na pinipilit ni Yamamoto ang hari ng mga Quincy na labanan ang mga kalansay ng sarili nitong sundalo. Ipinaliwanag pa niya na hindi pa nanakaw ng mga Quincy ang kanyang bangkay, dahil kaya lang nilang kuhanin ang lakas na lubos nilang nauunawaan, at dahil hindi pa niya ipinapakita ang buong saklaw hanggang ngayon ay wala silang magagawa. Desperadong sinubukan ni Yhwach na makawala mula sa tumpok ng mga kalansay sa pamamagitan ng walang awang pagtapak sa mga buto ng dati niyang mga sundalo. Ngunit tinatapos na ni Yamamoto ang laban, habang pinupukaw ang huling anyo, ang Tenshi Kaijin. Sa isang huli at mapagpasya na hatol, nagpakawala siya ng siksik na alon ng init na nakalaan na magbura sa lahat ng madaraanan nito, at tila tuluyan ng naipit si Yhwach sa landas ng kamatayan. Ang katawan ni Yhwach ay malinis na nahati sa dalawa dahil sa pag-atake, ngunit habang bumabagsak, bumulong ito ng paghingi ng paumanhin sa kanyang Panginoon dahil sa pagkabigo na maisakatuparan ang mga utos nito. Napatulala si Yamamoto sa gitna ng katahimikan, habang napagtanto na may isang malaking pagkakamali. Lumalabas na ang Yhwach na buong lakas niyang kinalaban ay isa lamang palang huwad na katawan, isang estratehiya na nakalaan na umagaw sa kanyang atensyon, habang ang tunay na hari ay nasa ibang lugar at inaatake ang himpilan ng unang dibisyon. Sa wakas ay lumabas ang tunay na Yhwach mula sa mga anino, at malamig ang loob na tinapos ang sarili niyang tapat na tauhan ngayong tapos na ang palabas. Inihayag niya na habang pinagpapakapagod ng huwad na katawan si Yamamoto, naglakbay pala siya ng malalim sa gitnang piitan sa ilalim ng lupa upang makipag-usap kay Aizen. Nais niyang kunin ang dating kapitan para sa kanyang layunin, ngunit sapat na ang pagiging mayabang ni Aizen para tumanggi ng diretsyo sa kanyang alok, kaya hinayaan na lang niya ito roon. Ang galit na si Yamamoto ay nagtangkang muling buhayin ang kanyang bangkay upang wakasan ang totoong banta, ngunit agad itong ninakaw ni Yhwach gamit ang kanyang mahiwagang kagamitan. Hindi naman sa hindi kayang nakawin ng mga Quincy noon dahil sa kakulangan sa kaalaman, ito ay dahil ang isang nilalang lang na kasing lakas ni Yhwach ang may sapat na espiritual na kinakailangan upang aktwal na maglaman at gumamit sa isang dambuhala at sumasabog na bangkay tulad ng Zanka no Tachi. Sa isang desperadong huling pagpapakita ng paglaban, sumugod si Yamamoto kay Yhwach gamit ang lahat ng natitira sa kanya. Ngunit kung wala ang kanyang bangkay, madali na siyang matalo. Mahinahon na nagpatawag si Yhwach ng isang dambuhalang espada na gawa sa siksik na liwanag, at sa isang malupit na galaw, hinati niya ang maalamat na punong kapitan bago pa man makapagpatama si Yamamoto kahit isang beses. Ito ay isang nakakagulat at biglaang wakas para sa pinakamatandang tagapagtanggol ng Soul Society. Ang tanawin ng kanilang magiting na pinuno na bumabagsak sa ganoong kalungkot na paraan ay naghudyat ng matinding kawalan ng pag-asa sa bawat Soul Reaper sa lungsod. Ang kanilang lakas ng loob ay tuluyang nawasak, at para lalong lumala ang mga bagay, hindi nagpakita si Yhwach kahit kaunting paggalang para sa nasawing kalaban, sa halip ay pinili pa niyang ipagpatuloy na pagtawanan at ipahiya ang walang buhay na katawan ni Yamamoto. Nagsalita siya ng may purong galit para sa buhay na tinahak ng punong kapitan at sa mga desisyong ginawa nito. Kinutya ni Yhwach ang kasalukuyang kalagayan ng Gotei 13, sa pagsasabing naging malambot at nakakaawa na ang mga ito dahil sa kanilang labis na pagkahumaling sa kapayapaan at kaayusan. Ipinaalala niya sa lahat na 1,000 taon na ang nakalilipas, ang Gotei 13 ay hindi isang marangal na samahan ng mga tagapagtanggol, kundi isang pangkat ng mga uhaw sa dugo at walang awang mamamatay tao na walang pakialam sa katarungan, kundi sa pagpatay lamang sa kanilang mga kaaway ng may pinakamataas na kahusayan at walang kahit kaunting awa. Noong unang panahon, isang tunay na halimaw si Yamamoto na handang isakripisyo ang kahit ano, maging ang kanyang kaluluwa makamit lamang ang tagumpay. Kaya niyang sunugin at gawing abo ang buong larangan ng digmaan ng walang alinlangan, subalit matapos tila tuluyang maubos ang mga Quincy at pumasok ang mundo sa isang yugto ng kapayapaan, humina ang nagbabagang apoy sa kanyang puso at naging mas mabait siyang tao dahil mayroon na siyang mga bagay na nais protektahan. Sa paningin naman ni Yhwach, ang bagong silang na kabaitan na iyon ay wala kundi isang kahinaan na nagpabago sa kinatatakutang Gotei 13, upang maging isang pangkat ng mga matatakuting anino ng kanilang nakaraan. Ipinahayag niya na tatapusin na niya ang Soul Society sa mismong sandaling iyon,
kasabay ng giit na ang tunay na mandirigmang Goatee-13 ay namatay na kasabay ng sarili niyang mga kababayan noong nakalipas na 1,000,000, at ang naiwan na lamang ay ang mga mahihinang panggagaya na nakatakdang patayin. Matapos tuluyang burahin ang natitirang labi ni Yamamoto, malamig na nag-utos si Yhwach kay Haschwalth na simulan na ang huling pagpuksa sa Soul Society. Nagsimulang magbukas ang mga stern reader ng dambuhalang mga tarangkahan ng dilim sa buong Serite, upang ipatawag ang walang katapusang baha ng mga soldat, ang mga mababang uri at nakamamatay na hukbo ng Wandenreich Army, para tapusin ang laban at walang matitirang nakatayo. Nagkalat ang dugo sa mga lansangan habang daan-daang mga Soul Reaper ang pinagpapatay, at ang dating magandang lungsod ay nagiging umuusok na lamang na guho. Mula sa loob ng kanyang bilangguan, nararamdaman ni Kurosaki ang unti-unting paglaho ng espiritual na lakas ng kanyang mga kaibigan at kasamahan, na nagpuno sa kanya ng matinding galit. Nagpakawala si Kurosaki ng walang tigil na mga atake hanggang sa wakas ay nawasak niya ang hindi matitibag na harang kung saan siya ikinulong ni Quilch OP. Sa wakas ay nakarating siya sa Soul Society, ngunit sinalubong siya ng isang tagpo ng kabuoang pagkawasak. Natagpuan niya ang isang malubhang sugatang kapitan, at ang pagsaksi sa tindi ng paghihirap sa kanyang paligid ay naging dahilan upang sumabog ang espiritual na lakas ni Kurosaki sa isang nakatatakot na pagpapakita ng galit. Ang dambuhalang bigat ng espiritual na lakas na inilalabas ni Kurosaki ay napakalaki, kaya't agad na napansin ng bawat Quincy sa larangan ng digmaan ang kanyang pagdating. Hindi siya nagatubili kahit isang saglit, pinasabog niya ang unang Quincy na kanyang nakita bago mabilis na pinuntahan ang mga guho upang hanapin si Byakuya. Nang sa wakas ay marating niya ito, ang mga unang salita ni Kurosaki ay upang tiyakin sa kapitan na kapwa nakaligtas sina Rukia at Renji sa malupit na pagsalakay. Si Byakuya na kumapit na lamang sa huling hibla ng kanyang buhay, ay umamin na alam niyang tapos na ang kanyang oras at mabilis na ring naglalaho ang kanyang buhay. Nagpahayag siya ng may mabigat na kalooban, na nagsasaad ng malalim na kahihiyan dahil sa kawalan ng lakas na protektahan ang kanyang mga tauhan at ang kanyang dangal bilang isang kapitan. Napakasakit para sa kanya ang panoorin ang pagbagsak ng kanyang mga kasamahan habang siya ay nakahandusay at walang magawa. Kaya naman gumawa siya ng isang huli at desperadong pakiusap na iligtas ang Soul Society para sa kanya. Nanatiling tahimik at matatag si Kurosaki, habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng malamig na determinasyon, ngunit nakikita ni Byakuya ang kasagutan sa kanyang mga mata at alam niyang tinanggap ng batang lalaki ang mabigat na tungkulin. Nang mapagbigyan ang kanyang huling kahilingan ay tuluyan nang nawalan ng malay si Byakuya. Hindi na nagsayang ng panahon si Kurosaki at agad niyang hinanap si Yhwach, handang makipagtuos sa hari para sa lahat ng dugong nagkalat sa malagim na araw na ito. Umasta si Yhwach na tila ba hindi man lang karapat-dapat sa kanyang oras si Kurosaki at naghanda ng umalis, ngunit napakabilis ni Kurosaki at agad na hinarangan ang kanyang daan. Humakbang pasulong si Haschwalth upang asikasuhin ang istorbo, ngunit itinaas ni Yhwach ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang tauhan. Interesado siya sa laban, at nagtataka ng malakas kung anong klaseng imposibleng paraan ang ginamit ni Kurosaki upang makatakas sa isang espesyal na harang para pigilan maging ang pinakamalakas na kaaway. Bunsod ng dalisay at walang hinalong galit, nagpakawala ng ugong si Kurosaki at naglabas ng dambuhalang Getsugatensho habang mabilis na sumusugod ng diretso sa hari ng mga Quincy. Ang dalawa ay nagtagpo sa isang mapang wasak na salpukan na yumanig sa mismong pundasyon ng Serite, kung saan nagpalitan sila ng mga nakamamatay na hataw sa isang marahas na bakbakan. Sa kabila ng kanyang kahangahangang paglakas, mabilis na naging malinaw na wala pa ring sapat na purong kapangyarihan si Kurosaki para tunay na magapi ang isang nilalang na kasing antas ni Yhwach. Kalaunan ay nalamangan din si Kurosaki, at nakatanggap ng isang napakalakas na patama na nag-iwan sa kanyang nakalugmok sa lupa sa tindi ng sakit. Sinubukan niyang pilitin ang sarili na tumayong muli, ngunit sa puntong ito ay binubugbog na lamang siya ng husto. Walang awang sinabunutan ni Yhwach ang kanyang buhok, isinubsob ang kanyang mukha sa lupa ng may lakas na nakababali ng buto, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espada upang lumikha ng isang mababaw at nakakatakot na hiwa sa lalamunan ni Kurosaki. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang tauhan na gapusin ito at dalhin palayo, dahil ang tunay na plano ni Yhwach ay lasunin ang isipan ni Kurosaki at pilitin itong sumali sa kanyang hukbo, dahil nakikita niya ang potensyal sa lakas nito. Subalit ang espiritu ni Kurosaki ay malayo sa pagiging tauhan, nagawa niyang magpalabas ng lakas at naitulak pabalik ang hari, na ikinagulat ng lahat. Nanatiling nakatingin si Yhwach sa tunay na pagkabigla nang napagtanto niyang likas na ginamit ni Kurosaki ang Blood Vine, isang depensibong teknik na dapat ay para lang sa mga may dugong Quincy na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Mabilis na sinugatan ni Yhwach ang braso ni Kurosaki upang kumpirmahin ang kanyang hinala,
At ang naging reaksyon ng binata ang nagbigay sa kanya ng lahat ng kasagutan. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nabigong kulungin ng piitan ni Quilch si Kurosaki. Sa kanyang desperadong pakikipaglaban para makatakas, ang galit ni Kurosaki ang nagtulak sa kanyang espiritual na lakas sa sukdulang limitasyon, na nagdulot ng reaksyong nagpabago sa mismong pundasyon ng kanyang kaluluwa habang nakikipaglaban ang kanyang enerhiya laban sa harang. Habang ang naglalakihang lakas ni Kurosaki ay paulit-ulit na humahampas sa mga pader na gawa ng Quincy, lumikha ito ng isang ugong na umabot sa pinakamalalim ng kanyang espiritual na pagkatao. Ang prosesong ito ang muling nagpainit sa mga natutulog na alaala ng isang Quincy na nakatanim sa kanyang kaluluwa, na gumising sa isang kapangyarihan na hindi kailanman akalaing taglay niya. Pagkatapos nito ay nagbitiw si Yhwach ng isang napakalaking pasabog sa pamamagitan ng direktang pagpapahayag, na si Kurosaki ay may dugong Quincy dahil sa kanyang pinagmulan at lahi. Tuluyang nakatulala si Kurosaki, habang naghahabol ang kanyang isip na unawain ang tila imposibleng pahayag na binitawan ng kanyang kaaway. Kinutya naman ni Yhwach ang kanyang pagkalito, at sinabihan siya na nananatili pa rin siyang mangmang sa kanyang sariling pinagmulan at sa katotohanan tungkol sa kanyang ina. Idineklara pa ng hari na itigil na niya ang pakikipag-usap at gagamit na ng buong lakas upang kalagkarin si Kurosaki pabalik sa Wandenreich, kung saan ipinangako niyang ibubunyag ang buo at madilim na kasaysayan ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagpatawag si Yhwach ng isang grupo ng mga palaso na pumalibot kay Kurosaki mula sa bawat posibleng anggulo, kaya wala na itong matatakbuhan. Ibinuhos ni Kurosaki ang bawat natitirang patak ng kanyang lakas sa isang desperadong depensa, ngunit ang dami at bilis ng mga dumarating na atake ay labis para kayanin ang kanyang kasalukuyang pagod na katawan. Unti-unti na siyang itinutulak sa bingit ng tuluyang pagbagsak dahil sa walang humpay na pagsalakay ng hari, at noong akmang ibibigay na ni Yhwach ang huling patak ng kanyang lakas, mabilis siyang naantala ng isa sa kanyang mga tauhan na may dalang kritikal na babala. Lumilitaw na ang itinakdang oras para manatili sila sa labas ng kanilang dimensyon ay umabot na sa pinakamahigpit na limitasyon, at kailangan na nilang umatras agad. Lantad ang galit kay Yhwach nang napagtanto niya na palihim siyang pinaglaruan ni Aizen ang kanyang pakiramdam sa paglipas ng oras noong nagkausap sila, na siyang sanhi sa maagang pag-alis mula sa larangan ng digmaan. Nagsimula nang maglaho ang buong hukbo ng Quincy sa mga anino, at si Kurosaki na ayaw silang iwanang makatakas matapos ang lahat ng patayang idinulot nila, ay nag-ipon ng huling lakas para umatake. Sumugod siya sa kanila gamit ang kanyang espada, ngunit sa isang pagpapakita ng nakakatakot na bilis at lakas, humarang si Haschwalth at walang kahirap-hirap na binali ang Zangetsu ni Kurosaki sa dalawa. Naiwang nakatayo si Kurosaki, nakatingin sa kanyang nabasag na espada sa isang estado ng matindi at nakakadurog na pagkabigla. Nang makita ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng bata, nag-iwan si Yhwach ng ilang payo bago umalis, na sinabihan si Kurosaki na gamitin ang oras na ito para gamutin ang kanyang mga sugat dahil magkikita pa silang muli sa lalong madaling panahon. Tuluyan na siyang naglaho sa mga anino habang tinawag ang batang mandirigma bilang kanyang anak na isinilang at pinalaki sa loob ng kadiliman. Nang tuluyan ng nakatakas ang mga kalaban, nagsimula na ang napakabigat na tungkulin sa pag-aayos ng mga naiwang pinsala, kung saan ang mga sugatan ay mabilis na dinala sa mga pasilidad ng medikal ng ika-4 na dibisyon. Kitang-kita ang labis na pighati kay Isan Katetsu habang nadudurog ang kanyang puso sa pagtingin sa napakaraming bilang ng mga nasawi. Hindi niya mapigilan na magtanong sa kanyang sarili kung makapagligtas ba sana sila ng mas maraming buhay kung hindi sila nanatiling nakatago sa loob ng himpilan noong nangyari ang labanan. Matatag namang ipinaalala ni Unohana kay Isan na kailangan nilang sundin ang malinaw na utos ng punong kapitan, na manatili sa kanilang pwesto anuman ang mangyari bilang isang praktikal na pangangailangan. Habang nangyayari ito, nakatanggap naman si Kurosaki ng ilang magagandang balita sa gitna ng digmaan. Ibinahagi sa kanya na sina Orihime ay nagawa namang makaligtas sa digmaan at kasalukuyang ligtas, na naghatid ng kaunting kapanatagan sa kanyang kalooban. Si Kurosaki ay kasalukuyang balot ng benda mula ulo hanggang paa, ngunit dahil sa kanyang likas na katatagan, mabilis na bumubuti ang kanyang lagay at nasa matatag na siyang kondisyon. Si Renji naman ay tila nakakaranas ng kaunting pagkasira ng isip dahil sa kirot ng pagkatalo at sa sarili niyang kawalan ng magagawa. Kalaunan ay pumunta si Kurosaki para kamustahin silang dalawa ni Rukia upang makita kung paano nila kinakaya ang sitwasyon matapos ang nangyaring bangungot. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, nanatiling napakamababang loob ni Kurosaki at tumangging kumuha ng anumang papuri sa pagtulong na maitaboy ang pagsalakay ng mga Quincy. Nabuhayan siya ng loob ng marinig mula sa mga mediko na matagumpay ang naging operasyon ni Rukia o Renji at sa wakas ay wala na sila sa mapanganib na kalagayan. Para naman kay Shinji Hirako,
Medyo nakakairita ang ganitong ugali kaya sinabihan niya si Kurosaki na dapat nitong itaas ang kanyang noo matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa araw na ito. Sa tingin ni Shinji ay dapat pang maging mas magiting si Kurosaki sa kanyang sarili, ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol. Nagpadala si Kapitan Mayuri ng isang agarang patawag dahil kailangan niyang makausap si Kurosaki sa lalong madaling panahon tungkol sa estado ng kanyang nawasak na sandata. Habang naglalakad palayo si Kurosaki, napansin ni Soifeng kay Shinji ang matinding pasakit at mabigat na tungkulin sa mga mata ng bata na higit pa sa pisikal na pagod. Naisip naman ni Shinji na ang bigat ng lahat ng buhay na nawala sa araw na iyon, kasabay ng masakit na pagkawala ng kanyang bangkay, ang nag-iwan kay Kurosaki na pakiramdam ay sagad ang pagod at isang talunan. Subalit hindi lubos na kumbinsido si Soifeng, nararamdaman niyang may mas malalim at mas nakababagabag na bagay na nagpapabigat sa puso nito. Habang pinag-isipan ito, nagtipon ang mga natitirang kapitan ng Gotei 13 para sa isang biglaang pagpupulong upang suriin ang malawakang pinsala. Sa gitna ng ulat, nalaman nilang bagamat mahimalang nakaligtas sina Byakuya at Kenpachi, magiging napakahaba at walang katiyakan ang landas ng kanilang paggaling dahil sa lala ng kanilang mga sugat. Ang balitang ito ang naging dahilan upang tuluyang mag-alboroto si Soifeng sa galit, kung saan ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyan nilang kahinaan ay sumabog sa isang malakas na pagsigaw. Umawat naman si Shansoy para magsilbing tagapamayapa, at nakiusap sa lahat na manatiling mahinahon sa gitna ng krisis. Ipinahayag niya na ang Gotei 13 ay itinatag para protektahan ang Soul Society, kaya tungkulin nilang magpakatatag at magpatuloy para sa kapakanan ng mga nakaligtas. Samantala, doon naman sa laboratorio, humihingi ng kasagutan si Kurosaki kung bakit hindi kayang ayusin ni Mayuri ang kanyang nawasak na espada. Matapang na hinarap ni Mayuri si Kurosaki sa malupit na katotohanan, na ang tunay na pag-aayos sa isang nadurog na bangkay ay imposibleng mangyari sa panimula pa lang. Karaniwan ay kaya niyang kumpunihin ang isang shikai gamit ang sariling espiritual na lakas, ngunit kapag ang bangkay ay nawasak habang nakalabas ang anyo nito, hinding-hindi na ito maibabalik sa orihinal nitong forma. Ang katotohanang maaaring nawala na ng tuluyan si Zangetsu ay nag-iwan kay Kurosaki sa matinding pagkagulat. Gayunpaman, pinutol ni Mayuri ang kanyang iniisip sa pagsasabi na pababa na ang Zero Division, ang mga piling maharlikang bantay, at partikular nilang hiniling na makatagpo si Kurosaki. Nang walang sinayang na oras, nagtungo ang mga kapitan sa tagpuan upang salubungin ang mga maalamat na personalidad na ito. Itinanong naman ni Kurosaki kung bakit ang isang napakalakas na grupo ay hindi man lang tumulong noong nagaganap ang malawakang digmaan, at ipinaliwanag ni Shansoy na ang tanging utos sa kanila ay ang pagtatanggol sa palasyo ng Soul King at hindi sa Soul Society. Bigla na lang isang dambuhala at marangyang tore ang bumulusok pababa mula sa kalangitan. Ang 5 individual na ito ay pawang mga dating kapitan na may pambihirang katanyagan, at ang pinagsama-samang lakas nila ay hihigit pa sa puwersa ng buong Gotei 13. Nagulat si Kurosaki nang makitang mayroon silang kakaiba at masayahin na pag-uugali na malayo sa trahedya. Unang lumabas ang masayahing si Kiryu Hakafuna na bumati ng may sigla, kasunod ang lalaking mukhang rakista na si Tenjiro Kirinji, na siya palang orihinal na nagbunsod ng mga teknik sa pagpapagaling. Nakatayo sa unahan ang monghe na si Ichib Hayasob, ang pinuno ng Zero Division, na nag-anunsyo na ipinadala sila ng Soul King upang pamahalaan ang muling pagtatayo ng Gotei 13 at isama si Kurosaki sa palasyo. Ang balitang ito ay hindi nagustuhan ni Soifeng na malakas na nangaral sa kanila dahil sa kawalan ng pakialam sa mga nagdurusa. Agad namang humarang si Kirinji sa likod nito, sabay bitaw ng isang banayad ngunit mariing banta upang ipaalala na ang kanilang prioridad ay nasa ibang antas. Habang nangyayari iyon, abala naman si Senjumaru Shotara sa paghahanda kina Rukia at Renji, kasama si Byakuya upang ihatid din sa palasyo, dahil ang mga sugat ng tatlo ay labis na malubha at hindi kayang magamot ng normal na kakayahan. Sa gitna ng mga paghahanda, biglang lumiwanag at nabuhay ang isang malaking screen ng komunikasyon, kung saan lumitaw ang sugatan ngunit masayahin pa ring si Kisuki Urahara. Pinalakas niya ang loob ni Kurosaki sa pagsasabing maayos naman ang kanilang kalagayan at nakakatagal ang buong grupo sa Yuko Mundo. Bilang huling payo, sinabihan niya si Kurosaki na huwag nang mag-alinlangan sa kanyang landas at magtiwala sa sariling lakas ng loob, at gawin kung ano ang sa tingin niya ay tama. Pagkatapos nito, humarap si Kurosaki kay Ichib upang itanong kung kaya ba talaga ng Zero Division na ayusin ang kanyang nawasak na bangkay. Naging tapat naman si Ichib at sinabing ang isang nawasak na bangkay ay hindi na talaga maaaring ayusin sa karaniwang paraan, ngunit may iba silang magagawa. Nangako si Ichib na sa itaas ng palasyo ay may paraan upang muling gawin ang isang bagong sandata para sa kanya,
na mas malakas at mas lalong nakaugnay sa kanyang kaluluwa kumpara sa orihinal niyang Zangetsu. Nang marinig ito, hindi na nagdalawang isip pa si Kurosaki at agad na sumang-ayon na sumama. Matapos ang isang maikli ngunit matinding paglalakbay, nakarating sila sa palasyo ng Soul King. Talagang namangha si Kurosaki sa dambuhala at marangal na kagandahan ng lugar na ganap na kakaiba sa anumang nakita niya sa Soul Society. Sinabihan siya ni Ichib na isang napakabihirang pribilehiyo para sa isang ordinaryong Soul Reaper ang makatapak sa sagradong lupaing ito. Naalala naman ni Kurosaki ang tungkol sa Royal Key kaya itinanong niya kung paano sila nakapasok nang wala nito, na naging daan sa pagkakabunyag ng isang nakakagulat na lihim tungkol sa katawan ng mga miyembro ng Zero Division. Inihayag ni Ichib ang katotohanan na ang esensya ng Royal Key ay mismong ang Soul King ang naglagay at nagtunaw direkta sa mga buto ng bawat miyembro ng Zero Division, kaya sila mismo ang mga susi. Ito ang mismong kapangyarihang kinahuhumalingang makuha ni Aizen noong panahon ng kanyang pagsalakay, kung saan handa siyang magsakripisyo ng libu-libong kaluluwa para lamang lumikha ng sarili niyang bersyon ng bagay na taglay ng 5 maalamat na individual na ito. Samantala, naglaan ng sandali si Kiryu upang ipaliwanag ang heograpiya ng kanilang tahanan. Ang dambuhalang tore sa pinakagitna ay ang dakilang palasyong Maharlika kung saan nag-iisa at nakabukod ang Soul King. Nakapalibot naman dito ang 5 magkakahiwalay at lumulutang na isla na nagsisilbing sariling teritoryo ng bawat miyembro, at ipinabatid nila kay Kurosaki na ang una nilang pupuntahan ay ang palasyo ng Kirinji para sa kanyang pisikal na pagpapagaling. Pagkarating doon, agad na hinagi si Kurosaki at ang kanyang mga kaibigan sa loob ng mga kakaiba at mahiwagang mainit na sapa. Ipinaliwanag ni Kirinji na ang espesyal na katangian ng tubig ang puwersahang naglalabas ng pinsala sa espiritual na lakas ng katawan kasabay ng maruming dugo. Pagkatapos nito ay inilipat naman sila sa isang pulang lawa na tinatawag na Blood Hell, na siyang nagbabalik ng bago at malakas na dugong espiritual upang mapalitan ang mga nawala. Ito ay isang malupit ngunit napakabisang proseso ng paglilinis, at buong pagmamalaking ipinahayag ni Kirinji na kapag natapos na ang buong grupo sa kanyang pamamaraan, magiging doble ang lakas ng bawat isa kumpara sa dati. Habang nangyayari ito, tahimik at seryosong nagmumuni-muni si Shansoy sa loob ng opisina habang iniisip ang kanilang kinabukasan. May mabigat na balita si Shansoy para sa kanyang tenyente na si Nanaw, kung saan ipinaliwanag niyang magbabago na ang takbo ng kanilang samahan dahil opisyal na siyang itinalaga bilang bagong Captain Commander. Inamin niyang hindi siya lubos na nagagalak sa promosyong ito dahil naganap ito sa gitna ng isang nakakalungkot na trahedya. Sa kaparehong pagkakataon naman sa itaas, sinisimulan na ni Kurosaki ang kanyang matinding proseso ng pagpapagaling habang nakababad sa mga nakakagamot na sapa. Nagrereklamo pa si Kurosaki sa bigat ng tubig, na siyang labis na ikinairita ni Kirinji kaya bigla itong nagpakawala ng isang malakas at hindi inaasahang suntok direkta sa mukha ng binata na nagpatalsik sa kanya pabalik sa sapa. Gayunpaman, ang katotohanang nakaya ni Kurosaki ang suntok na iyon ang nagpatunay sa hinala ni Kirinji, na tuluyan ng naghilom ang mga sugat ng binata at nagbalik na sa buong kapasidad ang kanyang lakas. Inanunsyo niya na opisyal nang nalampasan ni Kurosaki ang unang pagsubok sa kanyang pagsasanay sa palasyo. Handang-handa na si Kurosaki na magtungo sa iba pang mga palasyo, at gusto namang sumama ni Renji sa kanya. Subalit humarang si Kirinji at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok direkta sa tiyan ni Renji upang subukan ang katawan nito. Buong lakas na nagtiis si Renji para lang manatiling nakatayo matapos ang banat na iyon, at nang makita kung gaano katatag ang lalaki, sa wakas ay pinayagan na rin siya ni Kirinji na umalis. Hindi nagtagal, pareho silang pinalipad sa himpapawid patungo sa palasyo ni Kiryu Hakafuna. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Kirinji na aminin kung gaano siya nagulat sa likas na lakas ni Kurosaki, dahil noong umatake siya, nagawa ni Kurosaki na gumanti sa loob ng isang mabilis na segundo upang saluhin ang kanyang kamay, na nag-iwan pa ng pamamaga sa kamay ni Kirinji. Doon naging malinaw kung bakit ganoon na lamang ang personal na interes ng Soul King sa pag-unlad ni Kurosaki. Samantala, doon naman sa ilalim ng lupa sa mga silid ng Central 46, opisyal nang tinanggap ni Shansoy ang tungkulin bilang bagong Captain Commander, ngunit mayroon siyang isang hiling, ang kailanganin ng 2 tenyente na direktang magsisilbi sa ilalim niya, kung saan pinili niya sina Okikiba at Nanaw.